ang Ratsyada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Ganyan ang Pilipino, ganyan ang PCSO. At ng Pag-ibig Fund, katulong nyo sa kinabukasan. Hello! Magandang hapon, isang rumaratsyadang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back to Ratsyada Balita. Umati ka pong talakayan, mga diskusyones, wala hong debat-debate rito, walang away-away. Dito lahat nasa sa maganda na mga pangitain maliban sa banat. Naku, 10 araw na lang, eleksyon na. Kaya nakita nyo naman yung mga kandidato natin, kwenta ng mga naglilihing butiki. hindi mapakali sa isang sulok, Sus Mariosep. Ang traffic, ang tindi, nakakapikon mga kababayan. Dahil lahat ng sulok, lahat ng kalsada, iskinita, main road, puro mga kandidatong mga naggagaganyan na, di ba? Okay lang yan. Dahil malapit na ho silang manahimik, at uupo na lang yan, kakaba-kaba, di ba? Malapit na 10 days before elections. Pero bago yan, dahil sa election na pinag-uusapan po natin. Ako po nga pala si Baby de Guzman, bago nyo makalimutan ang pangalan ko dahil nawawala ang pangalan ko tuwing lalabas ako. Ang sigaw nila, Madam Racha, Madam Rocho, kung ano-ano, buti na lang hindi nalalagyan ng B. Kasi masamang pakinggan. Kaya, tawa na naman si Ambassador Senyeres, mamaya ko pa ipapakilala. Siya ang nandito ngayon panoorin natin, Ambassador Roy Senyeres. Sa ating poll question, eto maganda. Etong mga taga-Comelec, ang daming bulilyaso yata. Uy, huwag mong gagalit sa akin, ha? Sila Abalo, sila... Sino si ganon? Si Bora. Oo, yung may beautiful eyes yan, di ba? Kaibigan, barkada ko yan, Bisita ko dito si Bore. Ang dami yung kapalpakan doon sa kinumputerize nila na list of voters. Yung computerized, naku, ang dami raw error. Ibig sabihin, dami raw mali. Doon sa mga pangalan natin na naka-computerize, list of voters. Ngayon, balik na naman tayo sa manual. Yung manual na listahan, ibig sabihin yung sinusulat lang, yung nakasulat lang, at hindi yung naka-computerize. Kung yung computerized may error, balik na naman tayo sa May 10 sa manual list of voters. Ngayon, ang masama ho nito, ang sabi nga nung iba, pagkatapos sabi ng Comelec yun daw resulta, ay itatransmit electronically, meaning electronic transmission of the poll results o yung election results. Kung yung computerized na bulilyaso, tapos yung resulta itatransmit electronically, hindi na dadala. Parang nakakatakot yun, di ba? Sabi naman ng iba, kung hindi naman natin gagamitin, sayang yung pera na ibinila dyan. At pagkatapos, para bang backward na naman ang sistema natin. Yung bang parang mga sinauna tayo at hindi na tayo naging moderno. Masalimuot, Pero nakakatakot yun. Pag electronic transmission of resulta, wala ka lang bulilyaso yun. Yan ang tatanungin namin sa inyo. Kung kayo po ang tatanungin, papayag ba kayo at pabor kayo? Kung electronic transmission ang gagamitin sa resulta ng eleksyon. Para sa inyong sagot na oo, type poll 1. Para sa hindi, type poll 2. And send these to 2915 for your smart, Globe, Talk and Text at Touch Mobile. Sa ating mga headlines ngayong araw na ito sa Cadiz, isang mataas na pinuno ng Fire Department, mga kaibigan, sinampahan ng rape. Manyakis. Manyakis. Imbes na nagpapatay ng sunog, walang yaka, iba ang binobomba mo. Patay kang bata ka, babalikan ko yan mamaya. At sa issue ngayon, mga kaibigan, sa PNP, police blotter,
ready na raw po sila para sa nalalapit na eleksyon at sa ating issue ngayon, political dynasty. Walang katuturan o meron namang halaga sa eleksyon dito sa Pilipinas. Ang lahat ng yan, dito lamang po sa Ratsyada Balita. Again, I'm Baby D. Guzman saying, welcome back, friends. Stay right there and don't go away. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Ganyan ang Pilipino, ganyan ang PCSO. At ng Pag-ibig Fund, katulong nyo sa kinabukasan. Mga kaibigan, ang ating pong panuhin ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang kagalang-galang na pinuno ng National Labor Relations Commission, ang ating kaibigan at kaibigan ng marami, lalo na ng mga OFWs, Ambassador Roy Señeres. Unahin lamang po natin ang pagbati niya. Magandang hapon, Ambassador. Magandang hapon po, Miss Baby D. Guzman, na kagalang-galang din. At magandang hapon din po sa lahat. Kanina mo pa ako pinagtatawanan dun eh. Kasi may mga sinasabi ka talaga nakakatawa. Ayan. Maganda yung nag-umpisa tayo ng katawa-tawa, di ba? Opo. Kasi mamaya sa banat, maraming nag-aalta presyon eh. Kailangan niya, hinahaluan natin. Okay, mamaya po, babalikan natin si Ambassador Roy Señeres. Tumatawag mga kaibigan ng Gensan sa Gensan. Magagaling sana silang gumawa ng bomba ron. Pero hindi ho marunong magtago. Yung mga gago na ng bomba, ng Fitmart na napakarami pong nadisgrasya. Ang report na yan ay mula kay Faith Barcelona ng DXDX Zamboanga. Ay, General Santos pala. Naalala ko si Abu Sayyaf. Oy, Abu Sayyaf. Okay, sige na. Faith Barcelona, ratsyada na. Maayong hapon, Pilipinas. Maayong hapon, Madam Ratcha. At sa ating bisita, formal na iniharap sa media ang isa sa mga sospetsado sa April 21, 2002 Fitmart bombing sa Gensan. Miyembro ng Moro National Liberation Front, si Benji Puntuan alias Commander Cobra at Benji Amdi, 28 taong gulang, may asawa, walang trabaho, taga Sitio Basak, Barangay Sumbakel, Pulumulok, South Cotabato. Nahuli ang suspect sa kanyang safe house sa Purok 6 Extension, Sitio Lanton, Barangay Apupong, General Santos City, sa ilalim ng alias warrant of arrest sa kasong illegal possession of explosives. Suspetsado si Puntuan sa pambobomba sa Fitmart kung siya ang itinuro na nagdala ng bomba sa harap ng naturang establisamento. Wanted din ang naturang suspect sa serye ng mga extortion activities sa lungsod. Base sa report ng kapulisan, nagtago si Puntuan sa South Cotabato at Davao del Sur. At itong buwan ng Marso, nakita siya sa lungsod. Inamin ni Puntuan na miyembro siya ng Urban Special Operation Command ng MNLF sa ilalim ng pamunuan ni Haji Samir Idris. Samantala, tulad ng inaasahan, pinasinungalingan ni Puntuan ang akusasyon ng Gensan PNP. Ayon pa kay City Director Police Superintendent Willie Dangani, maring miyembro din ng Moro Islamic Liberation Front si Puntuan. Maalaala na sa madugong Fitmart bombing, 14 ang namatay at mahigit 50 ang sugatan. Samantala, ang utak sa naturang karahasan na si Nur Muhammad Umog alias Abu Muslim ay nahaharap sa kasong ito na inilipat naman sa Pasig Regional Trial Court. Okay. Mula sa RTN DXDX Radio Ronda Gensan, Faith Barcelona, Rumaratsada para sa buong bansa. Maraming salamat. Mabuti naman at nahuli na po yan. 14 ang namatay dyan. At humigit kumulang sa 50 ang mga sugatan. Okay, nandito po sa atin si Ambassador Roy Señeres. Ambassador Roy Señeres, kumusta na po kayo? Mabuti po naman, kayo po. Kayo napapanood ko palagi sa OFW. Dito rin, sa estasyon ng RTN9. Dito rin sa amin yan. Totally election ngayon. Opo. Kumusta na po naging takbo ng absentee voting natin? Ay, Doon sa mga kababayan natin nagtatrabaho doon sa ibang bansa. Una sa lahat po, out of 7 million OFWs, ang nag-register po ay 340 lamang, more or less. At, Ano? 7 milyon ang overseas workers natin. Ang 7 milyon ang nagrehistro. ay Ilan lang? 340 OFWs lamang, more or less. Pero hindi naman natin sila masisisi. Gawa ng halimbawa po, no? 340,000 1,000. 1,000 lang? po, oho. Out of 7 million na nasa... Bakit? Opo.
hindi naman natin masisisi ang ating mga OFWs kasi halimbawa po, yung sa Texas, middle of the United States, yung consulate general nila ay nasa San Francisco. Ay kailangan, ang hirap-hirap naman na babiyahe pa sila magmula kalagitnaan ng Amerika patungong LA, ang mahal-mahal ang pamasahe. Kung sa Middle East naman, halimbawa nandoon sila sa Fujairah, kung sa United Arab Emirates, it would take about 5 hours for them to travel to Abu Dhabi to register. Kaya hindi rin natin sila masisisi, lalo ang mga employer ng mga stricto ay silang payagan na pumunta sa Siguro embassy. sa assessment na gagawin after the elections, pwede pang baguhin ng sistema para Dapat, mas marami ang maka-avail. Dapat po, oho. Yung halimbawa, nasa Abu Dhabi, dapat di na sila lalabas, doon na lang sila boboto. Oo. Pero kung ilalagay ang pagbobotohan na sa labas kung saan pa mag-aeroplano, wala nga. Wala nga kasi Wala talaga magpaparehistro dyan. biro mo, ang pamasahe magmula Texas halimbawa, patungong LA, aabutin din ng mga $200 one way yan, di mo? Kaya ang mahal-mahal na pamasahe, doon pa lang So, madidiscourage na mga sila. umigit kumulang yan lamang ang bilang Yan lang po, 340,000 lang. Yan lang po. oho. Okay, tapos na ho ba sila? Hindi pa po, yung mga seafarers ay nagsimula noong April 11 at matatapos na ngayon. Okay. Matatapos na ngayon May 10. May 10. oho. Okay. Kung tayo po ay nagdiriwang tayo ng araw ng paggawa, no? Opo. May 1. Is this tomorrow? Yes, ma'am. Bukas, ano? Opo, May 1 bukas. Bukas, May 1. By the way, Labor Day po bukas. At medyo ang ating mga manggagawa ay ating medyo ikangay binabati lamang. Happy Labor Day. Sa 40 million na tayo. Mga 40 million na ngayon ang ating labor force. Ang labor force natin, humigit kumulang 40 40 milyon. million po. Kasi ang ating Ano total... ito? Pribado at gobyerno, ha? Opo. Pero yung employed lamang dyan ay mga 27 million kasi 4 million ang ating unemployed, 7 million ang ating underemployed. So, ngunit ang kabuuan na total labor force natin ay mga 40 million more or less. Tignan mo nga naman yan. So, out of 40 million labor force, 27 lamang, 27 million lamang ang may trabaho. Opo. Okay. Yung sinasabi ko, 4 million walang trabaho, 7 million ay underemployed, at 7 million ay mga OFWs. Okay. So, but sila lahat ay binabati po natin ng Happy Labor Day. Kaya ikaw ang aming inimbita. Opo. Dahil sa kabila po ng ikangay, nagkakaroon naman ng magandang pagbabago, no? Oho. Sa larangan ng ating paggawa, ay medyo kayo ang palagi nalalapitan nung may mga problema sa trabaho nila, yung mga illegally dismissed, Oho. yung mga natatanggal sa trabaho, Opo. yung feeling nila, inaapi sila sa trabaho nila. Oho. Kayo ang tambakan dyan eh. Kasi po yung... Kumusta na po yung mga kaso natin dyan sa NLRC? Unfortunately, dumadami po. Dahil siguro sa economic situation natin, no? Ay hindi naman kung sa bagay, kung pinag-uusapan lang ang sitwasyon ng ekonomiya, ay ito naman ay world economic meltdown. Hindi lamang Pilipinas ngayon ang nahihirapan. Sa Amerika po ay nahihirapan din. Tumataas din yung unemployment rate nila. Pero yung ating gobyerno ay talagang nagsisikap din naman na matugunan yung problema sa unemployment. So dahil nga sa worsening economic situation natin, ay yung mga kapwa nating manggagawang tinatanggal sa trabaho ay nagpupunta sa NLRC para questionin kung legal ba yung pagkatanggal sa kanila o hindi. Kasi maraming mga requirements niya na minsan hindi tinutupad ng mga employers. Halimbawa, kung pag yung mga employees, halimbawa, pag nagtanggal kayo ng mga regular employees ninyo, kailangan ay bigyan nyo muna ng notice in writing. Ikaw ay nagkasala ng ganito, paki-explain ang side mo. Yun ang dapat nilalagay sa kasulatan ho, baby. At binibigyan ng pagkakataon yung manggagawa, nasagutin yan. At pagkatapos na sinagot yan, bigyan pa ng due process, pagkakataon na makipag-meeting yung manggagawa sa manager ng company at kung kailangan siya magdala ng abogado, Okay. ay dapat magdala siya ng abogado. Okay, So, yun ang due nalalaman process. po natin ang due process na tinatawag. But I'll give you a very good example. Meron po ako in-refer na kaso sa inyo. Opo. Hindi ko lang matandaan kung sino yung arbiter na may hawak. Di umano yung arbiter, palaging may sakit daw yun eh. Ganun So ho? I referred this to Attorney Balbin. Ayun, chief of staff ko. Oo, ito po ay kaso ng Bayantel. Meron silang mga dinismiss ng mga empleyado. Alam nyo, style. Halimbawa, hapon. Oho. Ibinigay ang sulat,
ibibigay sa kanila ang sulat, bumaba kayo rito at mayroon kami ibibigay na sulat. Opo. Yung pala'y termination na yun o tinatanggal na sila, but bago pa sila pinababa, doon pa lang sinabihan na sila na alisin nyo na yung mga gamit nyo dyan. So, mismong yung on the spot na yun, inabot, so meaning illegal nga yun ang pananaw ng mga empleyado. Opo. Ang tawag po niya na Madam Baby ay ineffectual dismissal. Oo. Meron lang bagong term ngayon sa ating Ano ibig jurisprudence. sabihin nun? Ibig sabihin, halimbawa, meron ka naman talagang sapat bilang employer, may sapat na dahilan ka na magtanggal ng isang manggagawa. Halimbawa, talaga nagkasala. Pero hindi ka nag-comply doon sa procedural requirement ng labor code. Ang turing doon sa dismissal na yun, ineffectual. Hindi Ibig yun, sabihin, dahil he will be entitled, the worker will be entitled to back wages during the period. Ang sinasabi raw po nila dahil nalulugi, retrenchment, pero ang nangyari kung sino yung mga effective na mga empleyado na nandoon, ay sila pa ang nauna. Parang nagkaroon ng hindi magandang sistema. So, Parang meron pong discrimination. yes, the employees felt na kailangan lumapit na nga sila sa inyo. And we refer Opo. this to Attorney Balbin. Oho. At, Sana po ay medyo ma-follow up yun. Sige po, bigyan because niyo you sa were akin. abroad nung in-refer ko sa kanila yaan. Oho. Okay. Meron po muna tayong report, Ambassador, mula po sa DXK OTB5, Cagayan de Oro, mga kaibigan. Tignan natin. At ito po ay ang pagpapasimula ng napakagandang pag-asenso ng Mindanao. Alam niyo bang magkakaroon na ng transportation link mula Mindanao, no? Hanggang sa the rest of the country. At yan mismo ang i-report ni Jean Cerujos. Jean, ratsyada na. Mayong hapon, Madam Ratsa, ug maayong hapon, Pilipinas. Lubos na ikinagagalak ng mga Mindanaoans ang ibinibigay na go signal ng gobyerno hinggil sa pagpapatupad ng railway system dito na inaasahang magbibigay katuparan sa patuloy na pag-aasenso ng rehiyon. Narito ang aking report. Report ni Jean. Okay, babalikan natin yan mamaya. Ang report ni Jean. Sino ang susunod natin? Medyo sumabit ng konti. Okay, balik tayo kay Ambassador Señares. Dito po sa mga kaso sa NLRC, sinabi nyo kanina dumami ang mga kaso natin. Dumami po. To what would you attribute this? Bakit po? Dahil nga po sa yung mga negosyante natin nahihirapan at nagsa-shutdown yung ibang mga factories o di kaya nagre-retrench sila. Kaya Parang dumami. dumami, yung mga manggagawang apektado ay nagpupunta sa NLRC para questionin yung pagka-retrench nila o pagka-layoff nila. Pero kuminsan po, hindi yun ang kinu-question ng mga manggagawa Aha. Kuminsan ang kinu-question tatanggalin sila, Aha. wala naman agad binibigay na bayad sa kanila. Tama po yun, tama po yun. Yan ang pinakamasakit I mean, if you were in their shoes also, yung aalis ka ng trabaho mo na wala kang dalang pera, mahirap po yan. Opo, kanina nga po. Pinagpagura mo ng so many Tama years. po kayo, Madam Baby. Kanina nga po, bago tayo nag-on air, ay may bisita po kayo dito na kinonsulta ko dahil nga na-lay off daw siya. Pero hindi naman siya binibigyan ng mga separation benefits at pinahihintay siya. So, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya dapat, kung ganun na pinahintay-hintay po kayo, pumunta na kayo sa National Labor Relations Commission. Kahit pa paano, tumatakbo yung proseso. Meron ba tayong mga labor dyan? Siguro, total, Labor Day tayo. Pagbigyan natin itong ating mga manggagawa, makapiling nila si Ambassador Señares. Okay, sino yung una? Pakibilisan lang po natin. Bilis. Ali kayo dito. Dito na. Dito, ibigyan niyo ako isang... O sige, dyan na lang. Bilis. Pangalan niyo. Ako po si Rodrigo Olarte po. Kunin niyo nga yan, please. Kami po yung galing ng Iraq. Bali, galing na po Galing ka saan? Iraq po. Iraq, Opo, okay. bali, nai-air nyo na po kami nung mga 2 months ago. Tapos nakahingi nga po kami ng tulong sa inyo regarding po sa abogado. Ngayon po, pinagpasa nga po kami ng position paper. Tapos, yung ano po, ang tanong po lang namin ay yung
arbiter po namin, minsan, bali 3 beses na po kaming umaten ng hearing. Yung arbiter po namin, isang beses pa lang po ma-attend. Tapos nung kami po nung huli pong 22, sabi po nung secretary niya, matatagalan daw po yung aming kaso. Ang tanong lang po namin, ba't Anong nakakapag-desisyon pangalan po? ng arbiter nyo? Si Felipe Pati po. Felipe Padi. Alam nyo, ito yung sinasabi ko na kung minsan yung arbiter palaging wala, either may sakit, yung ganun, kaya medyo nagkakaroon ng delay sa mga pagdinig ng kaso. Sa mga ganitong kaso, Ambassador Señeres, anong ginagawa ninyo? Kailangan mabuti at meron kayong pangalan ng arbiter na yan. In fairness to him, titingnan ko kung ano yung record of attendance niya. Kung lagi siyang wala, we will do something about it. Pero bagamat